Hi, good morning! It's our second day na nga dito sa Taiwan. Oh my God! Hindi talaga expected na, Diyos ko day, super lamig dito ngayon sa Taipei. And we are not expecting also, katulad ni Chris, na Diyos ko day, magiging frozen goods tayo dito sa Taiwan. At ayun, In-underestimate ko yung weather. correct no? Sabi kasi sa mga napapanood kong mga TikTok, mga videos, Parang ano daw, sa Baguio feels. Ganun. Nabiktima na kami niya ng Hong Kong and Macau. Kasi nga, syempre mga akla, we're not used to travel sa mga country na winter. So, yung first country na napuntahan namin, wait lang, kasi may mga dumado. So, yung first country na na-visit namin ni Chad is yung Hong Kong and Macau. But ngayon, sabi nga nila, this is the last week of winter season dito sa Taiwan. And hindi naman tayo nag-expect na sobrang magte-10 degrees, 11 degrees. Grabe, parang times 2 yung lamig na naranasan namin sa Hong Kong and Macau. And Diyos ko day, hindi talaga ako nag-prepare ng mga winter jacket kung saan dito pala dapat natin siya magagamit. Nakakaloka. Kaya mga akla, if you are going to visit Taiwan or Taipei during this season, I think from December up to March, maniwala kayo mga akla, magdala kayo ng mga pang-winter jacket and also yung mga panglamig talaga. So ngayon currently the degree is 16 degrees Celsius, di ba? And there will be a tendency that merong ulan mamaya. 14 nga Oh, it's 14. Pakita mo, 14 degrees. 14 po. Kita ba? Ayan, 14 degrees. So kanina or kagabi, nakailan degrees yan? Mga nasa ano? Yung kagabi. 11 to 12 degrees. Grabe talaga. Yung kulang na lang may lumalabas ng usok sa mga bunganga natin. But how was the experience, Chris? Because this is your first time na mag-visit sa isang winter. Parang yung talagang maramdaman mo yung lamig. Oo. Ang sarap. Parang mas gusto ko talaga siya yung ganitong mga weather na lang kaysa sa mga mainit na mga lugar. Nakapag-adjust. Saka tatawagin mo talaga si La Megastar Sharon Cuneta. So ayun na nga mga akla, we're just roaming around and walking around Ximending area. So ito yung itsura niya in the morning. Ayan, papakita ko sa inyo. Yes. Super lang niya, super clean. Minimal lang yung mga tao. Tapos ordinaryong daan lang siya. Unlike at night, 'di ba? Makikita niyo talaga as in punong-puno talaga siya ng tao. Ang daming bumibili ng mga kung anong mga street foods. At syempre, Diyos ko day, ang daming mga bukas na mga shops. Tama? Tama. Oo, correct. Anong oras na Oh, it's 10 a.m. na. Pasado 10 na. Correct, totoo. Sobrang lamig, nakakaloka. And then, ito yung perfect time for you to enjoy the Ximending, no? Yung hindi masyadong maingay. Walking. Oo, yung hindi magulo. Yung chill time lang. So, punta kayo dito ng umaga, for sure. Hi, hello po. Sama po kayo sa vlog. Kala mo si Kat? Charot. Charot lang. Hello po. Kala mo si... charot lang. So, ayun. So, yung nakikita tayo mga Pinoy, and then mga akla nakakatuwa kasi ang daming Pinoy dito kahit saan. So, ayun na nga mga akla, before nga tayong pumunta sa itinerary natin for today's video, kakain muna tayo dito sa Ximending at also, we're going to check some winter clothes here in Uniqlo. Kahit wala na tayong budget, pero kailangan natin yang i-push through dahil iba ang magkasakit kasi ilang araw pa tayo dito sa Taiwan. Ama? Yes, and syempre ang ating tour for today's video is via Klook. Oo mga akla. Yes. So if you want to avail my up to 5% discount, use my promo code which is Shuta Cabral Klook para ma-enjoy nyo talaga yan. Oo, lahat na pwede nyo i-book sa Klook. Yes, pwede nyo magamit ang aking up to 5% discount dahil dyan, mag-Klookin ang ina na tayong lahat. At syempre, ano nga ba yung natin, yung tour natin ngayon, Bax? Pupunta natin ang Yalyu and Jufen and Shifen Day Tour from Taipei. So ito yung itinerary, ilalagay ko dyan. Makikita nyo na rin yan. Yan yung itinerary natin. So, meron tayong meeting place at 11:15 a.m. sa Ximending area. So that would be exit gate 5. Exit 5 and then 11:15 a.m. yung ating meeting place pa lang.
meeting time. Meeting Tapos time. yung alas is 11:30 a.m. Tapos babalik din tayo ng Ximending from Chief and Old Street at 8:30 p.m. So ito yung kinuha naming package kasi usually mga akla, sobrang daming nag-a-avail ng umaga. Oo. Nagawa na kasi namin yan ni Chad last time. So ngayon, itry naman natin yung gabi naman tayo mapupunta ng Chifen. Tapos konti na yung mga Konti tao. lang. Ama? Ama. 'Di ba? So ayun mga akla. Ilalagay ko din sa inyo, ilalagay ko din dito kung magkano ba yung ticket na binayaran namin sa sa Travel na to. at ilalagay ko rin sa description below yung link para makuha or mabook nyo rin tong katulad na tour na gagawin natin for today's video. So excited ka na ba, Cla? Yes! So mga, Yes! so mga Cla, excited na kami. Let's go! Ayun na nga mga akla, Diyos ko, dahil hindi pa rin tayo nakakakain dahil Diyos ko, nakakita na naman tayo ng isa sa mga pwede niyong puntahan at libreng-libreng puntahan. Dito lang yan sa Taiwan. Let's go. Ito yung Taipei Rainbow Pedestrian Crossing, which is yung pinaka-famous nila. Yes, sa Ximending. So yung mga akla, punta kayo dito ng umaga dahil Diyos ko, dahil sa hapon hanggang gabi, sobrang daming tao dito at hindi nyo ma-enjoy yung yung beauty ng pedestrian crossing na to kasi syempre ang daming tao, hindi kayo makapagpa-picture, ang daming photo bomber. Kaya mga akla, punta kayo dito ng umaga at ayan na, let's go na, kain na tayo mga te. Tama? Gutom ka na, di ba? Tara na, let's go na, kakain na kami. Kakain na talaga kami, let's go. At ayun na mga akla, nandito na nga tayo sa isang kainan dito. Malapit lang siya sa Ximending. So actually, mga siguro 3 to 5 minutes away from Ximending, pero hindi naman ganun kalayo. So nakainan na namin to kasi accidentally nakita namin ulit itong kinainan namin way back 2019. So Diyos ko, dahil makita nyo siya, sobrang simple niya, and then kadalasan naman kumakain dito is mga Taiwanese locals. Taiwanese na, tapos locals pa. Ayan. So ang sarap ng mga fried rice dito, tapos yung mga fried chicken, yung mga loriat, kineme. May mga sila dito anong tawag dito? Yung mga combo meals. So ayan na, makikita nyo, yan. Ayan, diba? Tapos ayan yung menu nila. Yes. So, yung mga menu nila dito naglalaro from 50 to 100 NTD. So, yung fried rice kadalasan is 100 NTD. Tapos yung mga yung mga combo meals, umaabot siya ng 150 to 200 NTD. Tapos yung mga inumin, 20 to 25 NTD. So, abot kaya talaga yung mga presyo dito, mga akla, Diyos ko, dahil. And then, masasabi ko, recommended talaga to kasi way back 2019, sobrang sarap talaga ng mga kinain namin dito, kaya babalikan pa rin namin to. Mabuti na lang nakita agad natin to. O di ba? Yay, ayan na agad. Nandito na pala yung yung kinain namin. Ayan. Ang bilis. Ayan na agad yung fried rice. Thank you. Ayan, tapos umorder din kami ng parang pancake. Ayan, yung pancake. Yes. So, ito yung yung fried rice, yung beef fried rice. So, ayun na nga mga akla, before nga tayo kumain is ilalagay ko nga muna or sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung pangalan ng mini restaurant na to or very humble restaurant na to. Ang pangalan niya is Baikou Steakhouse. That would be Baikou Steakhouse. So, ayun, very affordable siya, and papakita ko sa inyo kung ano in-order ko. Ito, di ba? Nakita nyo naman na kanina, di ba? O, yan. Super init pa niya, umusok-usok. So let's try. Actually, masarap siya with with the chili. Yes, di ba? Masarap din itong itlog. Sarap. Maalat. Charot. Yun pa naman yung gusto ko, yung maalat, di ba? Tapos, masarap dyan itong chili. Ito. Actually, hindi ko nakikita to sa mga vloggers na kinainan nila to. Very underrated tong tong restaurant na to. So, very recommended. Hindi ako mapapahiya sa inyo mga bakla. And then, imagine niyo tong
tong ano to, Japanese rice pa yung ginamit nila. Tingnan niyo naman yung hibla ng ano ng kanin, bakla. Pang Japanese rice talaga. Yan, nakikita niyo ba? You know. Japanese rice talaga siya. Tapos we have the omelette. Magkano yung omelette? 100 din. Oh, di ba? Sarap. Sino magsasabi na makakapunta ka ng Taiwan na makakain ka lang ng mga nasa 180 pesos? Di ba? Yung pagta-travel. Oo, yung pagta-travel talaga, it's all about ano lang, diskarte. Di ba? Hindi naman porket nag-travel ka is gagastos ka, di ba? At the same time, oo, gagastos ka pero hindi ganun kalakihan. And then at the same time, pipili ka talaga at magre-research ka kung talagang tight lang yung budget mo. Kasi you want to experience Taiwan, you want to experience different countries, di ba? Ganun yung labanan ngayon, hindi na katulad dati na, alam mo yun, pag sinabing travel, kailangan mo maglabas ng mga 50,000, 30,000. Ngayon kasi nauso na yung DIY, yung mga vloggers na katulad natin, nagbibigay ng information para makatipid at magkaroon ng mga hacks pagdating sa pagta-travel. Di ba? Dahil dyan, ang dami ko na naman kinuda. Malilate na tayo. Anong oras na ba? It's 10:38 na. 11:15 yung meet up natin. So kakain na muna kami. Makakla at kita-kits tayo doon sa Exit 5 sa Ximending dahil magtutur na tayo papunta ng Jupen, Shifen, and ano ba yun? Yelyu Geopark. See you there mga akla. Ayun na mga akla, after nga natin kumain is pupunta na nga tayo sa Exit 5. But meron kaming problema mga bakla. Ang nakikita lang namin is at Exit 6 which is yung tapat ng Rainbow Fencing. And yung hack na gagawin namin is, syempre, dahil hindi nga natin makita yung Exit 5, bumaba kami ng Exit 6. So hanapin natin ang direksyon papuntang Exit 5. So ito na kami. Yan, yes. Ito. So yung Exit 5. Ito na agad siya. Yan. Nakikita nyo na ba yung mga akla? Yes. Zhongshan Hall. Exit 5. And we are going to go up here in Zhongshan Exit 5. O, diba? So, yun nga mga akla, sabi ko nga sa inyo, 11:15 yung meet up and it's currently 11:03. So, konting kembot na lang is makikita na natin si Kuyang Klook. At Diyos ko dahil, in fairness, sumusunod tayo sa time. Hindi tayo late. On time, yes. At saka ang sarap pala ng ganitong pakiramdam na kahit naghahagdan ka, naglalakad ka, ang eksena na lang is, hingal ka. Parang ganito. Hingal kabayo dahil tuma-Thunderbirds na tayo. Pero, laban pa rin natin ang pagta-travel. So, asan kaya siya dito, te? Exit 5? Asan na si Mr. Klook? Mr. Klook? Klookie ng ina. Ayan na. Yung Klookie ng ina. Nandito siya. Saan siya? Parang wali. Parang ito kasi yung mga kasama namin, pero parang wali pa mga pa-Klook. Oh my God. Pagod ako. Is it Klook? Yes. For Can I have your confirmation? Yeah, sure. How many of you? 3. 3. Name is King Richard. Can you find a name for me? Let me see. This one. Okay, this one. Fantilianan, Chris Marie, Santiago Acibral, and Salas King Richard. Okay. You got it right. Oh, nandito na tayo agad. Ay, wait. Day tour. All right. It's your confirmation? Yeah? Yes. Okay, you pay already? Yes. voucher. Yes, correct. voucher. Oh, kailangan ganun pala yung pag-check. That's 3. All right. Right. Thank you. So please paste this voucher upon your chest. Is it the sticker? Sticker. Oh, For okay. entire day, I can recognize you. So you will be our tour guide, right? You were right. What is your name? Ivy. Ivy. Hello, Ivy. Hello. From Welcome. Cute. So we're going to depart at
11:30, right? 11:30. Yes. Yes. 3 of Alright. you. Thank you very much. Bye. So, ito na yung ating sticker. So, kailangan natin itong idikit sa ating kanang dibdib. Chad, lagay mo na. Ay, kailangan talaga ilalagay para makita ng mga ating bakla. Pak, ayan na, nandito tayo sa ano to? Room tour? Router? Parang router. Ayun router. Ano nyo na lang yan. Kayo nang bahalang mag-kuda. Ano bang, pronunciation mga akla? So ayun mga akla, tingnan nyo lang yung may mga pa-flag, katulad niya ni ate. Tapos tanong-tanong lang kayo kung kasama ba kayo doon sa listahan ng kukuha ng mga sardinas. Tingnan nyo lang doon. Maging kayo ang sardinas. Hindi, titingnan nyo lang doon. Pagtanong nyo na, kaya nga sinasabi nga lagi ni Susan, di ba? Ni ano yun? Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong. Because tanong is the key, oo. So itanong nyo na yan kasi nag-book naman kayo, di ba? At nagbayad naman kayo. So itanong nyo yan, basta merong flag na mga ganyan, ganito. Ito yung example. So, ayan, may mga pa-flag na, this one only yan, yes. Yun, yung may mga ganong pa-flag. So, magtanong na kayo dyan dahil isa sila sa mga tourist guide na mag-guide sa inyo sa mga Klook tour na binook nyo. Especially if you're going to Yeollyu, Shifen, Jufen tour. So, ayun nga mga akla, ang lamig pa rin dito, and for sure pagdating natin ng tour natin sa mga geopark sa Yeollyu and Shifen, sobrang lamig pa din. La Megastar Sharon Cuneta pa rin tayo. So ayun mga akla, ito yung itinerary natin for our Yeollyu, Shifen and Jufen tour. So ito is yung parang night tour na binook nga namin sa Klook. So ito yung presyo niya ulit. Yes, correct. Ito yung presyo niya. So in peso, ito rin. And Malaysian Ringgit and NTD, ito yung presyo niya. So ang travel itinerary natin for this trip via Klook is Yeollyu, Shifen, Jufen, Klook itinerary, 11:15 a.m. departure from Ximending. And first natin is Yeollyu Geopark, which is 1 hour and 10 minutes lang yung pwede nating itagal doon. So meron din tayong Shifen Waterfalls, which is 15 minutes naman yung itatagal. And then we have Shifen Old Street kung saan magpapalipad tayo ng lantern, which is 1 hour. And then yung last is yung Jufen Old Street, natatagal tayo ng 2 hours hanggang 8:30 p.m. and 8:30 p.m. that's the time na magde-depart na tayo or magre-return na tayo dito sa Ximending. O, di ba? Medyo mahaba yung natin, yung itinerary natin, but mga akla, super worth it to. Saka siguro panibago to sa pandinig nyo kasi nga, di ba, most of the time, if you're going to think of traveling to the north coast part or northern part of Taiwan, kadalasan alis kayo niya ng mga 6 a.m. or 7 a.m. But this time, pinili namin ng 11:15 or 11:30 a.m. kasi syempre, di ba, hindi siya hassle, hindi kayo nagmamadali, at syempre, di ba, may time pa kayo na kumain ng almusal. So, ayun mga akla, ang dami ko rin naman kuda, di ba? Lalagay ko sa description below yung link ng binook namin para at least parehas tayo ng ito-tour dito sa Taiwan. Yun na lang mga akla. See you sa ating Klook tour today! At ayun na mga akla, after 40 minutes, nandito na nga tayo sa Yeollyu Geological Park. Oh my God, parang 2019, Diyos ko, dahil dito pa lang sa parang mga 5 minutes walk pa lang, latik-latikan na tayo mga bakla. Latik na agad kami, sa totoo lang, kami nila Chad. Pero ngayon, grabe, sobrang lamig. Saka, ngayon ko lang siya na-appreciate. Tingnan mo to. Tingnan niyo to mga akla. Na-appreciate ko siya ngayon. Sobrang ganda niya, diba? Unlike noong 2019, kasi nga, dahil matirik ang araw, hindi namin ito na-appreciate. Ang gusto lang namin, makapagpa-picture agad. Yan, balik ulit sa atin. So, mga akla, parang mga 10 to 15 minute walk, papunta dun sa pinaka-Kinemberlu. Diba? Ay, pagod na ako, Hindi ko na kaya. Mga akla, parang kayo na lang palang mag-tour, charot. So, dun sa Klook na binili natin,
hindi pa kasama yung entrance fee dito. Yung entrance fee pala dito sa Yellow Geopark is 120 NTD. So, convert na lang natin yan sa Philippine peso and Malaysian ringgit. Hinihingal talaga ako. Pero mas maganda na hinihingal kaysa naglalate ka sa kabinabaktol. Di ba? Ang lamig pa din ng hangin. Oo, hindi ka talaga dito mangangasim. Oo, true. Hindi maghahadhada ng yung mga singit, ganon. Fresh ka lang dito, mga akla. So, ay, grabe. At Diyos ko, nakinig talaga tayo bakla sa ano, no, sa ating tour guide. Nakakatuwa yung tour guide natin kasi alam mo, siya na yung nagkolekta nung pan-ticket natin. Ticket. Siya pa yung nagbigay ng mga information about Yelyu. So, yung Yelyu pala is actually come from Spanish word or Spanish name na Diablo. Correct. Ang sabi niya kanina, paulit-ulit daw na sinasabi na Diablo, 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 hanggang sa hindi na nila nabigkas ang Diablo. Ang naging bigkasan nila is Yabyol, hanggang sa naging Yelyu na siya, di ba? So parang ang eksena niya is Diablo Cave dito sa Yelyu, tama? Ano pa yung mga sinasabi ni ate kanina? Yung nung nagpunta na daw yung government nila dito, yun na daw yung pag-announce. Pinaka-official word. Hindi pa yan, dun yung pinaka-head. Kasi ito, parang replica lang yung nandyan. Ito yung sinasabi ni Chad. Ayan o. Yan. Meron kasi dito parang replica ng Queen's Head, pero hindi pa tayo dyan. Ano lang yan, replica. As per our tourist guide, etong mga rock formation na makikita nyo dito sa Yelyu is finorm siya by the wind. Yes, by the nature, hindi ng mga tao. So, by the rain, by the wind, by the ocean, and also by the soil. So, ganun yung mga nangyari. So, ipapakita namin sa inyong mga akla. Grabe. Hinahampas ako ng hangin. Dati hinahampas na ako pera ngayon hangin na din Buti ka ba hinahampas ka? Ako wala Ito na mga akla, papunta na nga tayo sa Yelyu Geopark. Ito na talaga. Nandito na pala tayo sa Yelyu Geopark, pero papunta na tayo din sa mga rock formation. And then pupuntahan na rin natin yung Queen's Head. Yung Queen's Head kasi bakla, last 2019 sabi nila, in the next few years or after 10 years or 20 years, may possibility na matanggal na siya or parang masira o mabali na. But ayan, meron pa rin tayong chances sa pining para makita. Makikita natin. Correct. Ito na, malapit na tayo. Pakita na natin. Ganda Ay! Ayan siya, nakikita ko na siya. Ang ganda. Yan. Nakikita niyo ba? My God, punta tayo dito. Nandito, Chris, yung mushroom kineme. Ang ganda. Nakaka-amaze pa rin. Yan, nandito siya. Diba, nandito. Ito yung mga mushroom kinamberlu na mga rock formation. Mga rock formation, mushroom kineme. Ganda! Akala ko, actually, to be honest with you guys, hindi ko bet pumunta dito sa Yelyu Geopark kasi nga, alam ko na mainit dito. Tapos parang, napunta ko na kasi, but hindi ko in-expect na ma-amaze pa rin pala ako sa kanila. My God! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Oh my God! Mali yung decision ko nung una na hindi pumunta dito. Nakakatuwa, natutuwa ako. Parang siguro kung nandito kayo mga akla, matutuwa din kayo, ma-amaze kayo. Ayun sila, Ay. Sobrang ganda, sobrang amazing na. Na-amaze din ako. Alam mo, wala talaga to sa plano ko na pumunta dito. Kasi nga, napuntahan na namin to and it's just a rock formation. But I think last time, di ba, Chad? I think that's why hindi ko siya ma-consider this trip. Kasi nga, nainitan tayo last time, di ba? So parang, okay, hindi masyado maganda. But, my God, parang ngayon ko siya na-enjoy. Ngayon ko siya na-appreciate. Kaya let's go. Tingnan natin yung mga pwede natin puntahan dito. My God! Ay, ang ganda. Parang ka nasa ibang bansa. Ay, nasa ibang bansa naman talaga tayo.
Ang ganda. Para akong bata. Ang ganda. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity talaga na makapag-travel. Na nabigyan niyo ako ng kakayahan para mag-travel. Ganda. Totoo ako. Ewan ko, para ko tanga. Ganda. Ganda. Totoo ako. Ang ganda. Pero iniwan na ako ng mga kasama ko. Asan na sila? And ayun na mga akla, natapos na nga tayo dun sa mga mushroom rock formations. And it's time for us to look for the Queen's Head. So last time din, ang dami kong hindi nagawa dito sa Taiwan. Dahil nga sa sobrang init na naman, hindi namin actually bakla napuntahan yung Queen's Head. Kasi nga, medyo malayo siya. But this time, grabe, tingnan nyo naman ang ka-freshness sun natin. At hindi umuulan. True, thank you Lord sa hindi pag-ulan for today's video. But Di ba nung nag-chat sa tayo weather ng forecast, maulan-ulan. oo. Pero grabe yung stunning view ng Yellow Geopark. So wag niyo tong papalampasin once na pumunta kayo dito sa sa Taiwan. Oo, marami nang nakapunta sa inyo dito, and this is actually the very common tourist spots, but I think pag ginawa nyo to or inano nyo to sa winter season, sobrang sulit at sobrang ganda nito. So ayun mga akla. Nakikita nyo naman yung view, di ba? Diyos ko, day. Pag nakita nyo yung view, masasabi nyo na lang ay, wow! Ganda talaga, promise. Ang likod ng camera, but girls, mga akla, pinapakita ko lang sa inyo yung view. Napakaganda talaga. Oh my God, tingnan mo naman! My God! Ang ganda ng God's creation talaga, no? Parang hindi mo ma-explain paano niya to nagawa. Tsareng. Dahil ko na kinukuda. Diyos ko, day. Ang lamig. Parang yung pagmamahal niya lang sa akin ang lamig. Charot. Hindi masyadong mainit. Ikaw ba, Chris? Ang lamig, di ba? Aha. Parang pagmamahal lang din ba niya yan sa Diyos? Oo. Super Sobra. lamig. Mas malamig pa. Nilamig talaga. Asan na ba yung Queen's Head? Oh my God, ito makikita nyo, guys. Ayan, wait lang. Papakita ko sa inyo. Ito yung queue sa Queen's Head. But ito yung Queen's Head, mga akla. Ayan, yan. Yan. Ayun yung Queen's Head. Oh my God. So, ayun mga akla, since ang Queen's Head is parang, siguro kung mag-aantay tayo sa Queen's Head, mga nasa 40 minutes yan. Guys, we only have 17 minutes here to stay here in Yelyu. Kung hindi kami makaabot na 70 minutes, makabalik doon sa ating bus, iiwan nila tayo, di ba? Ama? Grabe yung view, stunning. Tingnan mo, chat, tingnan mo sa camera. Oh, ang ganda talaga. Nakakatuwa lang din talaga yung view. Saka, grabe, nakakatuwa. Ang dami-dami naming mga nakakasalubong ditong mga Pinoy. Saka, ang dami-dami namin nakakasalubong ng mga Pinoy na kumakaway. Saka, tinatanong nila yung YouTube channel ko. Hindi naman pong malakas ang YouTube channel natin. Diyos ko, kaya nahihiya akong ibigay. But, malay mo naman, dumating tayo sa point na dadami tayo ng ating YouTube channel. Nakakatuwa. True.
Ang lamig, alam mo na, amaze pa din talaga ako sa sa Geopark. Sobra. Hindi ganito yung nararamdaman ko nung pumunta kami dito. Hindi ko to makakalimutan. Talaga? Kaso nakalimutan ka na niya eh. Kailangan na natin siya. Ang ganda talaga. Worth it yung 120 NTD na binayaran natin. And it's a once in a lifetime opportunity na makapunta dito. And gawin nyo na kapag punta kayo dito sa Taiwan, ilaban nyo na mga akla. So ayun mga akla, nandito na nga tayo sa Queen's Head at ito yung pila, grabe. So parang hindi talaga natin kakayanin magantay ng pila dito or else magdi-DIY tayo. Sobrang haba ng pila, parang pila ng Wawawi, but this is the Queen's Head. Ayan na. At least nakita natin siya in front sa mata natin. O, diba? Puntahan natin. Alam ko pwede naman natin puntahan eh. Dito tayo. May hacks dyan. Dito tayo pupunta. Ay, ako pala yung naka-zoom. Ito, try natin dito. Ay, hello. Ito yung Queen's Head. Hack. Dito ka talaga, Day. Dito ka talaga, pwesto. Huwag ka na doon sa mahabang pila. Hindi nakaka-beauty yan. Charot. Mahagard ka agad. Ayun, ito na. Okay na ako dito. Nandito na yung Queen's Head. Yan. Di ba? Ito, Queen's Head. And this is the Princess Head. Charot! Charot! Ayun mga akla, magpipicture lang kami dito. And then after that, tatakbo na tayo papunta ng ating bus. Kasi nga, we need to be there exactly 1:20. And it's already, 12:50. So meron pa tayong 30 minutes, but pag naglakad tayo parang mga 10 minutes. So, kailangan pa tayo namin pumunta. Ay, gulat naman ako. Kailangan pa namin bumili ng ibang mga pasalubong kasi dito nga sa Yelyo is mura. Diba? Tara, let's go mga akla. Let's go na. Yun mga akla, nandito. Hello! Hello sa mga Pinay dyan. Subscribe kayo sa aking YouTube channel, Shoota Cabral. Hello! Anong pangalan niyo mga Mima? Julian po. Ay, Julia. Saka si Ate Girl. Ito, ayaw niya sabihin pa kanina pero nagpakita siya sa video. So, paano ko te? Pangalan mo? Hello, Emela. Huwag ka mag-alala, kasi konti lang na may nanonood. Ay, charot lang! May tao. May tao siya. Siyempre may tao. Game. Isa pa. Tingnan. Isa pa. Kanina yan. At ayun na nga mga akla, papunta na nga kami sa bus. Pabalik na nga talaga ka. Uy, ano yun? May nag-aaway. So yun na, patapos na ang aming 70. Ulo. May nagro-rolly. Charot. So ayun, meron lang kasi kami ditong 70 minutes and 1:20 kailangan na namin bumalik and it's already 1:07 p.m. So we only have 13 minutes left. Oo nga, may field trip naman. Diyos ko, Day. Ang daming kiddie meal. Wala man lang mga paapam. Ay, marami namang apam pero hindi ko na sila pinapansin dahil hindi ko sila kailangan. Ay, charot. So ayun, alam mo, parang hindi sapat yung 70 minutes dito. Parang siguro kailangan meron ka ditong 2 to 3 hours to enjoy saka para mag-explore dito sa buong Yelyu. So, kung kayo mga akla, lalo na-appreciate ko to, siguro pag bumalik ako dito, especially kapag winter season, magdi-DIY ako, tatry kong i-check kung paano papunta dito ng DIY. Kasi, at least hawak mo yung oras. Tsaka parang ang ganda talaga magstay ng matagal dito kasi ang lamig. Oo. Tapos ma-appreciate mo sa lahat. Lalo na yung chances of winning na magkaroon ka ng photo op with the Queen's Head. Kasi hindi mo talaga siya magagawa. Ng pila. Or else, ang gagawin mo dito, ang mission mo lang is pumunta sa Queen's Head right away if you're going to visit Yelyu. Kasi, yung Queen's Head, no? Kasi ang haba talaga ng pila. Buti pa si Queen's Head, pinipilahan. So, yun mga akla, recommended pa rin naman talaga ang Klook, lalo na sa mga, alam mo yung budgeted travelers, at saka syempre to experience yung Yelyu. Ayun, okay naman kasi nga, hindi lang naman kasi ikaw yung yung magta-travel eh. Yung must
puntahan. Ano ba yung mas puntahan? It's a must na puntahan dito sa sa Taiwan, lalo na i-avail niyo yung Yelyu and Shifen and Jifen tour package sa Klook. O, gamitin niyo yung promo code ko. Nandito lang yan sa taas, ha? Shoot ka, Brad Klook. So, punta na tayo sa ating next destination. See you there, mga akla. After 40 to 45 minutes, nandito na nga tayo sa Shifen or Pink Sea Lantern Kinamberlu. So, ayun, meron daw tayong babayaran sa lantern na 250 NTD for good for 4 person for 1 lantern, correct? So, if wala naman kayong friends, saka wala kayong kasama sa buhay, single kayo, magbayad kayo ng 250 kung gusto nyo magpa-lantern. So, dahil matagal na nga tayong hindi nagla-lantern, so ano yan? Ano to? Charcoal. Ano to, kinakain? Hindi ko alam. Ay, parang kinakain nga. Oo, parang kinakain. So, may nagbigay doon. Try ko nga. Sige Ano ba to? Nakain ba yan? Ay, oo, biskuit. Ito naman. Kala ko nga. Sige, sa'yo na. Masarap nga. Para siyang may milky. So, ayun nga, yung Shifen pala is galing rin sa Japanese word, no? Kasi nga, itong Taiwan pala, mga akla, is na-occupy sila ng Japanese for 50 years, tama? At syempre, yung lantern nga na ginagamit nila dito, dahil naging tourist attraction siya, dati pala nung unang panahon, itong lantern is a signal from their family members or loved ones once na merong mga pirata or mga kalaban papunta sa kanilang mga villages. Kasi itong Shifen is a village, mountainous village dito sa Taiwan. Para daw ma-protect nila yung mga bata. Oo, yung family members nila. Correct. Dinadala nila sa mountain. Tapos once na Safe na. magpapalipad sila ng lantern. Signal. Depende sa kulay. Tapos magpapalipad ulit sila ng lantern kung merong mga kalaban or mga piratang papunta sa villages nila. Saka ginagamit din pala ito ng mga Boy Scout and Girl Scouts dati. Tama? O, di ba? Nakakatuwa. Ang dami naming nalalaman dahil dun sa tourist guide namin. At Diyos ko, Day, makikita nyo. Papakita ko sa inyo yung daan. Ang lakas ba? Oh, magmadali daw, Day. Ang linis talaga sa Taiwan, Saka parang siya. Sa nakikita ko sa social media, para kang nasa Japan na. Ayun na naman tayo. So, para kang nasa Japan na. Hindi ka pa nakakapunta Japan. Wala sa Japan na. Pero, ayan. Ang daming turista dito sa para tayong nag-excursion. No, field trip ang atake. Ayan, may makikita kayo dito mga ganyan, mga nagtitinda ng mga kung anik-anik. Tapos ayan, hinihingal na naman ako. Ayun, ang sarap lang din talaga matuto ng mga culture, information, saka syempre yung mga dapat mong malaman sa mga lugar na pupuntahan mo dito sa sa Taiwan, saka sa ibang bansa na pupuntahan mo. Pupuntahan mong mga lugar. And it's a good thing din talaga na good side about having a tour guide and also a tour package is that marami ka malalaman. 'Di ba? So parang papasok agad siya sa utak mo, hindi man 100% na malaman mo lahat, pero at least may tatatak pa din. At least, 'di ba, parang sabi, ganun pala yun. True. So, ayan, medyo mahaba-haba yung alin namin. Kanina may mga estudyante, no? Oo. Saka, akala ko, kapag ganitong oras tayo nag-tour, konti lang yung tao. Shoot, ang dami palang nagtutour na ng ganitong oras. Nakakaloka. Saka anong oras na? It's already what? 2:15 kanina 2:21 na. 2:21. So, we only have 1 hour again dito sa Bili tayo mamaya. Oo, Chad, mamaya yung sausage. So we only have 1 hour dito sa Shilin Old Kinamberlu para magpalipad at kumain ng mga street foods dito. Ayun may mga milk tea. Also may mga Taipei sausage, yung favorite ni Chad. At saka, ayan, may mga pangmalakasang meals. Ayan. Dumplings ba yan? Hindi ka magugutom dito sa Taiwan, no? Ang dami mo pwedeng kainan.
Saka alam mo, tuwan-tuwa ako dito kasi linis. Diba? Ang linis. And speaking of linis, kanina may share si ate na about sa recycling ng yes. lantern. Actually, if you are worrying about or if you are worried about saan napupunta yung mga lantern, guys, dito sa village nila, meron ng dedicated na mga tao na kumukuha at nangongolekta ng mga lantern na to. Tapos, kada kuha nila ng lantern sa mga puno or sa mga area dito, i-recycle siya and then, makakakuha sila ng $1 each. So, wag kayong mag-alala kasi na maintain and well-maintained nila yung mga pinapalipad nilang mga sky lantern. Like for example, this one. Oh, di ba? You know. Oh, di ba? Tapos ang daming mga nagpapalipad. Kita! Oh, ayan oh. Papalipad na sila. Yay! Oh, di ba pa? Ang daming nagpapalipad. So, ang tanong, asa na yung tour guide natin, te? Kailangan na natin magbayad ng 250? Asa na siya? Ito. Bibili kami ng lantern and magpapalipad din kami kaya mga akla. Tuloy-tuloy lang ang panonood sa aking video and tingnan nyo yung pagpapalipad namin ng aming sky lantern. So ayun na mga akla, nagbayad na kami ng 250 NTD and eto yung makinuha nating kulay is yung green, red, magenta and yellow. Oh, correct, yes. Parang yellow, oo nga. So, ito yung mga kahulugan niya kung bakit yun yung mga kinuha namin. So, yung magenta, or yung green is success. Yung magenta is attraction or popularity. Ayan. And then, yung orange is for money or wealth. And also, yung, saan yung red? Ito ba yung health and peace? Yung red? Oo, yes, correct. So, ayan mga akla. Ay, may train! Pero hindi na natin maabutan na yung trend, sa labas. Nandun na yung trend, pak. Yes. Dahil magsusulat na nga kami ng aming lantern, umpisahan mo na yan, Chris. Go. What is your wish? Laban mo lang yun, te. Ay, nilaban niya, pak. Ay. Family is love. Charot. Sige. Good. Anong family good? Health. Okay rin na yan para sa atin ng lahat yan. No, tama. Charot. Pasok ang roleta. Charot. Si Chad naman. Turn mo naman, Chad. Yan. More. Ay, more money. O, di ba mukhang pera? Charot. For us. Ay, kabog. Us. Kabog. Adventures. Carry na yan. Ano naman sa pink? Adi love. I think kids want to go Love. Jowa for Chris. Ganun kasimple. 100 subscribers. 100 subscribers. Alam, 100,000 subscribers. Oo ba? Lagyan mo ng R. Burst, ganon. Done. Tapos na kaming magsulat. So, tara na. Punta na tayo doon para magpapalipad ng ating lantern. Ganon lang kasimple yan. Tama, Chris? Ay, ilagay natin yung Ano? Wag na. Okay na yan. Okay na ako doon sa 100 subscribers. Tama talaga na.
Hello. Bitaw na. Oh my God. Okay. Sapa picture, sapa. Opa na. Dasal. Mabuhay. Wait, mabuhay. Hey. Salamat. Thank you. Ayan, nakapagtapos na kaming tapos na kaming magpalipad. Ganun-ganun lang, di na na-videohan mga bakla. Pero, ayun, masaya naman. Ayun, nabutan natin yung pa-train bakla. My God, Bijan. Nabutan namin yung train dito. So, hindi naman kadalasan yung yung train dito bakla. Kaya, Diyos ko, day. O, di ba? Let's go. Tingnan natin. Ayan na siya. Arriving. Hello. My God, nakakatawa. Ang dami nating naabutan, ang dami nating mga firsts. Oh, di ba? Galing. Oh, di ba? Ang dami kong first. Even though second time ko na dito sa sa Taiwan. First time ko makita na may dumaang trend dito sa Pingsi. Last time hindi rin namin nakita. Ay, alam mo, maswerte ka talaga, te. Ikaw ang swerte namin. Charot. So, how's your experience dun sa pagpapalipad ng lantern? Ang saya. Parang gusto ko rin ulit. So parang mararamdaman mo na parang, 'di ba? Yung wish mo, Oo. 'di ba? Yung hope mo, parang nag-boost yung hope mo na magkatotoo. Saka hindi yung mga wish mo, 'di ba? In reality, pwedeng mangyari. Basta i-manifest mo lang siya. May mga iba-iba namang paraan kung paano mag-manifest is yung magsulat ka sa diary, 'di ba? Or etong pagsulat sa lantern. So ayun mga klaki, tingin-tingin lang muna tayo dito ng mabibili natin at pwede nating kainin sa Pingsi station. Oh, let's go na mga akla. Let's go. Oh, kain na tayo. At ayun na nga mga akla, tapos na nga tayo magpalipad ng lantern. So it's time for us to try etong peanut roll ice cream kasi sikat na sikat at pinipilahan to palagi sa mga napapanood ko mga vloggers na pupunta dito sa Taiwan. Kaya it's time for us to try etong pinagmamalakan nilang peanut roll ice cream. 3. Alam niya na agad, nabibili tayo. Ay, parang panot siya. Ayan, may kaskas. Parang panot siya, ayan, pak. Ay, ganun pala yun. So, parang lumpia wrapper, di ba? Parang siyang lumpia wrapper, tapos ilagyan ng kinaskas na, or kinudkod na na maning luto hindi yung maning buhay. Ay, charot. Ayan, 3. So, magkano to? It's 50 NTD per piece. So, convert nyo na lang yan, 2 pesos. So, parang mga lumalabas na 90 pesos per piece. Pwede na, di ba? Tingnan nga natin kung ano yung magiging neto, lasa neto. Napapanin ko to sa mga vloggers Nung pinupuntahan nila, masarap daw, masarap. Pag yan, hindi masarap. Coriander, ikaw? Pa-ice cream. Ilang scoop kaya yan? Charot. So, 2 kasi nandun sa picture di ba? 2. Ano kayang flavor nung What's the flavor of the ice cream? Vanilla, and then the other one is peanut. Taro and peanut. Oh! So, yung ice cream nila is vanilla and yung isa is mix ng peanut and taro. Di ba? Dapat talaga wag mahihiyang magtanong. Para at least alam mo kung anong kinakain mo, mga bakla kayo. Ayan na, ni-roll. Ni-roll parang Shanghai. Parang lumpiang sariwa. Ano kaya lasa yun? Kabog, San ka? Kada isa. Okay. Thank you. Another one. Okay. Sorry. 150. Tara. Cheers. Try. Masarap siya. Masarap siya, no? Parang masarap.
Parang ang weird lang pag nalaman mo kung ano yung ingredients, pero nagko-complement lahat. Yung kinaskas naman yung ice cream, saka yung lumpia wrapper. Pwede pala yun kasi ang lasa niya is medyo maalat kasi yung sa wrapper. Tapos matamis Tapos yung peanut, matamis yung ice cream, tapos may peanut. Ala. Sa bagay, ano lang yan. Typical lang sa kanila ganun yan. But ito, it's a must. 50 NTD. 50 NTD is worth it. So kailangan yung puntahan yan dito sa sa Shifen Old Street. Recommended. At tapos na nga tayo dito sa Shifen Old Street. So ang huli namin kinain is itong Taiwanese sausage na walang kamatayang Taiwanese sausage. Sarap dahil. Parang dito na lang ako nakakatikim ng iba't ibang klaseng sausage. Charot. May malaki, may mahaba, may maliit. Chareng. Pero ito, super juicy sa daming syuba. So, nandun na tayo sa ating, papunta na tayo sa ating third destination, which is yung Shilin Waterfalls. Doon tayo sasayaw ng water. Charot. After ng Shilin Waterfall is pupunta na tayo ng Jufen Old Street, kung saan meron tayong 2 hours para maglipot, kumain, magpicture at mag-vlog. O, diba? O, dadalhin ko kayo ulit doon mga akla sa ating mga next destinations. At Diyos ko dahil, hindi ka talaga pagpapawisan dito. Sarap gumala. Hindi ka mangangasim. Charot! Parang nag-iba yung destination natin no? Compared dun sa itinerary sa Klook. Mas inuna nila tong Pingsi Kineme route kesa dun sa waterfalls. Kasi dapat waterfalls muna yun. Mali dun si ate. Dahil diyan babawasan natin siya ng 100 NT. Yun mga akla. Grabe, ang sarap talaga ng Taiwanese sausage. Pag pumunta kayo dito sa Taiwan, huwag niyong i-miss kumain ng Taiwanese sausage maya't maya. Dahil pag uwi nyo ng Pilipinas, pag uwi natin ng Malaysia, iba na ang sausage doon. Tama, Chris? Chicken na. Ay, wala nang pupuntahan itong vlog na to. Kaya, see you on our next destination. Diyan lang kayo mga akla. And dito na nga tayo sa ating pangatlong destination from our Jufen, Shifen, and Yelyu Geopark tour sa Klook. Ito na nga ang Shifen Waterfalls. So we have 1 hour here, and last 2019, hindi namin to pinuntahan dahil pagod na ang mga akla. At another first na naman to, Chris, dahil pupunta tayo this time at sisilipin natin ang Shifen Waterfalls. So, ang sarap-sarap lang talagang mag-travel if hindi ka talaga napapagod. Actually, hindi nakakapagod mag-travel lalo na kapag malamig. Okay lang maglakad, okay lang talaga. Siya very, very light lang. Hindi ka masyadong maghahagardo versosa. So, dito ka lang, fresh ka pa din, para ka pa rin mas fresh ka pa ngayon sa air freshener saka sa V-Fresh. Charot. Ayun, may mga suspension bridge tayong pupuntahan dito at something different. Another side of Taiwan. Hindi lang puro Taipei 101, Chiang Kai-shek, Ximending, yung mga pwede nyong puntahan dito sa Taiwan. Meron din talagang marami talagang mga nature sides. True. Ang Taiwan, at yan ang mga nilulook forward ko this time, second time around na pag-visit natin sa Taiwan. Ano na naman tayo dito mga akla? Ang field trip na naman, one line ang peg. Charot. So, ilang minutes kaya ang trail nito? Sana naman hindi masyadong hindi masyadong malayo kasi alam mo naman ang ating mga kasukasuan. Medyo may edad. May edad na kasi. Ito. Ayan na, wait lang. Papunta na tayo sa suspension bridge. Let's go.
opening hours of Shippen Waterfall Park is at 9 a.m. until 4:30 p.m. lang pala mga akla. Hanggang 4:10 lang. Correct. So sa mga magdi-DIY, eto tingnan niyo yung Shippen Waterfall Park opening hours from 9 a.m. to 4:30 p.m. lang siya. Yan na. Ang ganda. Itujo po na. Ay! Wait lang, te! Hala! Gumagalaw pala Itaichiwa. Wait lang, wag niyo alugin, punyeta. Mamaya malaglag tayis. Hindi talaga tayo magiging memories for today's video. Diyos ko dahil, wag naman sonong maharot. Ayan, may pa-train. Wait, ang ganda nito. Ang ganda. Oh my God. Oh my God. Suspension bridge. Ayan, suspension bridge. Siyempre, ang view. Oh my God. At siyempre, yung dumaan na tren. Ang ganda pala nito, Chad. Ba't hindi tayo pumunta dito last time? Worth it yung worth it yung binok natin sa Klook. Nakakaloka, ang ganda. My God. Hindi ako makamove on. Actually, hindi ko na maalog. Hindi namin na-maximize last time yung Klook tour ng Yeoyu Shifen sa Jufen. So ngayon, na-maximize namin and ang ganda-ganda. Ayan, tingnan mo naman. Kaway-kaway ka naman dyan, Chris. O, di ba? Chris, kaway naman. Ayoko. Kumaway ka, Day. Iba talaga. Ang ganda. Nakakatuwa dito. Pero naalog, Day. Wait, papakita ko sa inyo yung alog. Wait lang. Papakita ko sa inyo yung alog. Ayan, maalog siya, Day. Ay, wait lang. Pababa natin. Ayan, maalog talaga siya. Wait lang. Maalog siya. Ayan na. Ay. At naisalba na ang mga titas of Malaysia at mga titos of Malaysia ang suspension bridge. So, the trail na tayo papunta Wotsa Falls. Sarap talaga ang lamig. Hindi ako naiinitan. Alam mo, simula nung nag-Hong Kong, Macau, ang gusto na lang talaga naming tour or mag-travel is sa mga malalamig na area. Comment below nga mga akla kung Saan pa yung mga magaganda? saan pa yung mga magagandang destination bukod sa Japan and Korea kasi alam nyo naman, hindi pa natin carry mag-Japan and Korea as of the moment. Ang kaya lang natin is yung mga budgeted countries. But alam mo, may isa akong gustong puntahan, Box. Kahit mainit siya, sa Laos. Lao? Yes. Oo, yung Laos. Hindi siya Laos pero siya. Gusto ko siyang maranasan. Gusto mo siyang puntahan? Kasi underrated country siya. Wala masyadong pupunta sa country na yon. And then gusto kong ma-feature siya sa vlog ko. And then something new, something different kasi most of the vlogs hindi nila nakikita or hindi nila nabibigyang pansin ang Laos. Meron mga ibang nakakapunta doon, siguro mangilan-ngilan lang, and then also mga foreigner. But for Filipino travelers, di ba? Since visa-free country tayo doon, and ang pagkakaalam ko, mura at saka yun ata ang pinakamura sa Southeast Asia. Ah, talaga? Correct. That's why I want to experience Laos. O, di ba? What Laos can offer to the world. Dahil ko na sinabi. So, eto, malapit na siguro tayo sa waterfalls. Lafangan niyang... Alam mo, te, ang hilig nila sa mga kabayo dito. Dahil, Pak, wag ka. Ito yung mga kamag-anak ko pala, te, Charot. Pak. Saka ang hilig nila dito, bakla. Ito, tingnan nyo. Yung mga yung mga street foods. Kahit saka pumunta may kainan, ang dami lang pambubudol. Saka, tingnan nyo, ang linis. Wala akong makitang dumi. Ang nakikita ko lang dumi dito sa Wala kang makikitang basura na nakakalat. Oo, walang basura. Ang nakikita ko lang talagang kalat dito is ako. Charot. So, eto na, malapit na siguro tayo sa waterfalls. Tagal naman ng waterfalls. Ay na naman yung mga sausage. Ang daming sausage talaga dito.
Sana all, no, nakakakain ng sausage time to time. Charot. Kapag ginusto mo kumain ng sausage, kakain ka lang talaga. Sana nga. Na-miss mo? So ano namang trivia nitong Ship and Waterfalls, parang walang sinabi sa atin yung tour guide natin. Ang sinabi lang ng tour guide natin ay 1 oras lang tayo dito. Balik tayong port. So ang bet ng natin, ng tour guide natin ngayon is magpagod daw tayo. So ayun mga akla, punta na muna tayo sa waterfalls. Babaybayin na muna namin and then samahan nyo kami sa pag-discover ng waterfall dito sa Shifen. Welcome to Shifen Waterfalls! O, di ba nakakaloka mga akla? Ang daming tao dito sa ibaba. Tingnan mo, pakita mo, dali. O, di ba? Ang daming tao dyan, no? Nakakaloka. So, ito daw yung parang Niagara. Ano yung Niagara? Niagara Falls o Viagra Falls? Pa-Viagra Falls na. So parang ito yung Niagara Falls daw na kino-consider dito sa Taiwan. So parang ito yung katumbas ng Niagara Falls na Saan ba yung Niagara Falls? Sa Canada ba? Alam ko sa Canada eh. Comment below nga kung tama ako kung sa Canada ba yung Niagara Falls. So ito ang ganda nga niya. Oh, di ba? Tingnan niyo, nakakaloka. Di ba? Ang ganda ng pagmasdan, saka ang sarap sa sa tenga, nakakaloka. So ayun mga akla, ito yung usual na pictures perfect spots. But umakyat nga kami mga akla para at least may iba naman yung yung location, saka may iba naman yung pictures namin kasi nag-aagawan sila dito ng spots, but here wala masyadong tao. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo ha. Ito papakita ko sa inyo. Wala masyadong tao, kaunti lang. Kakaunti lang kami. Ayan, konti lang talaga. So, ayun, ang ganda niya lang tingnan, nakaka-refresh lang. Ayan o, tingnan nyo mga akla. Selfie na lang tayo mga mami. Ayan o, ang ganda pala pag selfie lang di ba? Arte ka pa ba? Ang ganda. Ang ganda, oh my God. Kaya ko na-appreciate bakla yung yung Klook Tour na to. Ang dami ko pinalagpas nung first time kong pumunta dito sa Taiwan. Ito pala yung mga makukuha at makikita mo. Diyos ko, day. Diyos ko. Hindi mo worth it na worth it. Diyos ko, saka ito yung mga panahon na dapat i-avail at mag-travel sa Taiwan. December to March. Hindi kayo mabibwisit, hindi kayo tatamarin at hindi kayo mapapagod mag-travel at mag-ikot-ikot dito. Di kayo pagpapawisan at di kayo mangangasim. Mag-chill-chill lang kayo kasi ang lamig, ang sarap, ang ganda. Saka ang saya explore at maggala-gala dito sa Taiwan. So yun mga akla, ito nga yung Shifen Waterfalls. So again, open lang sila from 9 a.m. to 4:30 p.m. So mga akla, sa mga magdi-DIY dyan, agahan nyo dahil maaga rin silang nagsasara. So, yung mga akla, yung next destination natin is yung Jufen Old Street, kung saan 2 hours tayo. So, doon tayo mag-food trip at doon tayo lilibot-libot. Kasi isa yun sa mga favorite destination ko dito sa Taiwan. Kasi para siyang mini Japan. So, yung mga akla, see you there! At nandito na nga tayo sa ating last destination. Hindi to final destination na movie. Wag lang tayo mapa-final destination dahil nasa gilid tayo ng daan at madaming basay. Charot. So ayun na nga mga akla, our last destination is the Jufen Old Street, where we are going to experience the almost 300 stores. Yes, mga akla.
Oo, sabi nung ano, tayo. 3,300, more than 300 stores ang available na pwede nyong pagpilian dito sa Jufen. Oo, mga akla. At ito palang Jufen, mga akla. Oo, di kayo nakinig, di ba? Oh, bibigyan ko kayo ng trivia. Sabi nung aming, ng aming tourist guide, ito palang Jufen is more on mining sila. So, ngayon, wala na, pinagbabawal na yung mining dito kasi madami ng mga natigbak. So, pinagbawal siya ng gobyerno ng Taiwan na mag-mining dito. So, ngayon, dahil wala ng mining, ang ginawa ng gobyerno dito is gawin yung Jufen as one of the tourist spots and tourist destination dito sa Taiwan. Kaya ayan, merong mga ganitong mga pupuntahan. Ayan, di ba? Nakita niyo yan? At syempre yung Jufen Old Street, which is sikat na sikat at pinupuntahan talaga dito ng mga turista. Di ba? From mining to tourist spots. Di ba? Napakatalino talaga ng Taiwan. Natutuwa ako sa kanila. Natutuwa talaga ako dito sa bansang ito. Simple pero wapak. Ganun. Di ba? So ito, parang mga 3 minutes to 5 minutes walk away from the parking lot. Maglalakad talaga kayo papunta ng Jufen Old Street. Di ba? Ay, may mga pa-Kuala Lumpur, may Seoul, may Los Angeles. So yun yung kilometer or yung parang layo ng Taiwan from that specific city or countries all over the world. Charot. Ano na naman sinasabi ko? So, ayun, mga akla, I think the degrees is dropping again. Parang, drop it like it hot. Drop it like it hot. Hey. Diyos ko, dahil nababaliw na ako dito sa pagta-travel vlog na to. But so far, I'm enjoying it. This is actually something new. And hindi na ako nahihiya na mag-vlog kahit madaming tao, kahit maraming Pinoy. So, napapractice ko yung vlogging techniques ko, saka yung mga vlogging husay ko sa pagva-vlog, di ba? Pa-kills na kasi marami namang taong mga nagva-vlog dito. 6:55. So, we need to be here at 6:55. So, 7:11 yung namin, yung meetup place. So, it's 5:06. So, meron tayong almost 1 hour and 50 minutes. So, parang 2 hours na. Kasi yun naman talaga yung nakalagay dun sa itinerary natin. After 2 hours, babalik tayo dito sa 7-Eleven. Ito yan parang, ito yung 7-Eleven. Yan yung yung meeting place dito. Para lang yan yung sa Pansol, yung 7-Eleven, no, Chad? Yun yung meet-up place or yung meeting place. So, ayan, papasok na tayo sa loob ng Jufen Old Street. At Diyos ko, dahil parang pababa na to ng mga 12 degrees. Lamig na naman. So, ayan na. Nararamdaman ko na din talaga yung gutom saka yung yung lamig. So, ayun mga akla, kanina video ako ng video, salita ako ng salita, hindi naman pala na-record. So, yung hindi natin nakasama or nakasama sa video yung mga na-meet naming mga newly found friends na kasama natin sa Klook Tour. Anong pangalan ulit nila? Si Rio and Michael. Yes, so Rio and Michael, kung napapanood nyo itong video na to, sorry, pero sana may pagkakataon pa na magkita ulit tayo before tayo maghiwalay dahil last last destination na natin to Yes. Sana makita namin kayo mamaya para syempre mag-hi kayo sa aking vlog. At ayun mga akla, nag-ikot-ikot na nga kami dito at syempre, since yung last kain natin is almost 10:30 a.m. pa. So ngayon it's 5:30 na ng hapon. Yan. 5:30 na ng hapon. So kailangan na talaga natin kumain ng pagkain dahil kanina pa tayo kumakain ng Taiwanese sausage. Diyos ko, may nakain na tayo yung Taiwanese sausage na malaki, maliit, mapayat, matabang. Diba? Alam na natin yung mga iba't ibang klase ng Taiwanese sausage. So it's time for us para ma-treat naman natin yung sarili natin ng masarap na pagkain. So, kumain kami dito sa Shuwan Mingtian Canteen. Dito lang yan sa Sa
Jufen Old Street. So, kakain muna kami ng pangmalakasan before kami kumain ng mga, parang alam niyo yung mga tikim-tikim na mga pinipilahan at mga sikat na mga kinakainan dito sa Jufen. Like for example, yung taro ball, ano pa nga ba, yung fried squid, yes. Yan yung mga tatry natin. Saka yung stinky tofu, try ulit natin, di ba? Malay mo masarap. And ito nga pala yung kinain namin, which is yung shrimp fried rice, which is 130 NTD. Parang mura yan dito. Kung dito ka sa spot siya eh. correct, kung sa tourist spot, mura yan dito. So 130 NTD. And then we ordered steamed dumplings. So that cost us 130 NTD din. So bumili kami ng dalawang dumplings to naman satisfy ourselves kasi medyo gutom na nga tayo. Tsaka mahaba-habang lakaran pa, so need natin kumain para magka-energy ka. Oo, kasi nga 2 hours nga tayo mag-stay dito, no? So ayun pala mga kla, just to give you a clarification, based on our tourist guide, kasi nag-rely lang naman tayo doon sa itinerary na nakalagay sa Klook, di ba? Ang nakalagay kasi doon sa Klook is 8:30 return to Ximending. So ngayon, ang gagawin is parang kailangan, hopefully, magawa nila na 8 p.m. makabalik sa Ximending exit gate 5. At ito na yung dumplings natin. Diyos ko, day. We have our dumplings. Gusto ko nang kumain, day. Ito yung dumplings natin. Yes. 130. Ang laki naman. Ayan, oh. Huwag kayo, di ba? Ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pieces each. Let's try. Try lang natin. Siyempre tatry pa rin natin yung nila, yung pangmalakasan nilang Xiaolong Bao. Xiaolong Bao, kain talaga tayo. Oo, parang gusto ko mamaya. May Xiaolong Bawan sa atin na malapit sa hotel natin. Pero parang mainit to, day. Yes. Hey, usok na usok. Alam niyo, sobrang lamig dito, no? Parang Xiaolong Bao. No? Parang may soup sa loob. Sarap. Lasang Xiaolong Bao. Ganito yung lasa ng Xiaolong Bao. Almost. Ganyan. Tapos yung sausawan din, ganun din. Ano, pasado sa'yo? Masarap siya. Ako din, pasado din sa akin. Parang sarap. Oh, we have the... Thank you. Ito na yung ating seafood fried rice. Yes. Then, ito. Ang sarap. Ang sarap. Ito yung seafood fried rice nila. Shrimp. Shrimp. Shrimp fried rice pala. Sorry. Yan. So, ayan yung shrimp fried rice nila mga bakla. Ayan o. Nakikita nyo. Wait. Pakita ko sa inyo. Diba? Parang may mga pahibi-hibi. Parang may mga pahibi-hibi, no? Sarap. Halos lahat Japanese rice, no? Parang hindi, for me. Mas masarap pa rin sa atin natin. Pinakain. Pero masarap din naman siya. Parang no for me. Ano? Parang parang honest review. So, paano kung shrimp fried rice siya, mag-expect ka ng shrimp na lasa. So, ang nalalasahan ko, parang okoy. Oo. No? Kasi nga doon sa parang Dahil dried dito shrimp. sa dried shrimp. Tapos matabang. Siguro kasi nga yung panlasa natin mga Pinoy is maalat. So, for me, mga akla, yung fried rice, so-so lang. So, hindi ko siya re-recommend sa inyo na kainin nyo to. Mas masarap pa nga yun. Masarap yung kinainan natin kanina. Pero tong Xiaolong, parang tong dumplings na to recommended talaga to. Bilhin nyo to or
Ano yun na to? Ay, no. I-try nyo, ang sarap. Pero dahil siyempre gutom tayo, edi ubusin na lang natin, di ba? At siyempre, abangan nyo pa yung mga iba namin kakainan dito sa Jufen Old Street. At ayun na nga mga akla, tapos na nga kaming mag-dinner ng pangmalakasan, pero hindi kasarapan. So ayun, libot muna tayo dahil may mga gusto tayong i-achieve at matikman dito sa Jufen Old Street, which is yung ano yon? Yung taro balls na sinadjust ng ating tour guide. And second would be yung squid. At saka gusto ko ulit tikman yung ano nga pala to? Yung stinky tofu. Ay! Ayan, oh. Stinky kasi mabaho. Ayan, ito totoo. Meron yung, yan, pero hindi yan yung nakikita ko sa vlog eh. Ito pa, may kainan din dito. Oh. Yan. Oh, di ba? Ayan yung stinky tofu. Try ko yan mamaya. Ay, oo. Oh, yung amoy niya, mas pangmalakasan. Mas malakas tong amoy na to kaysa dun Sa kagahapon, no? Ito na. Ito na. Yung taro balls. Yan, yung taro balls. Yes. Kaya gusto ko yan. Bibila ko yan. Bili tayo nito kasi ito yung pangmalakasan. Magkano to? Yung big na. Hello. How much? 50 for one. 50? You want one? How much is the big one? 50. Only one size. Only one size of 50. Okay. Dalawa lang. Make it 2. Two? Yes. You can choose the hot or cold. Which one hot, one cold. Oh, di ba? Para matikman natin. Have here or take away. Having here? Okay, you can sit in next door. Okay, thank you. So ayun na nga mga akla, nandito na nga tayo sa famous na taro ball. So nag-order nga tayo ng mainit, which is hot, and we have here the cold. So syempre kailangan natin matikman parehas. This is our first time. Parehas tayong tatlo. Ama? Ama? Ama, Chad. Huwag ka maging nonchalant. Charot. So ayan, try natin yan. Kasi ito nga daw, ito yung sinadjust kanina ng tour guide. Try natin yung mainit kasi mainit, malamig eh. Parang ano sa atin, ginatang halo-halo. Matamis. Pero, hindi ganun sobrang tamis. Tama lang yung tamis niya. Sa yung taro. Ito. Ano yung taro? Ube? Ay, hindi. Parang kapatid ng ube. Gabi. O, ganun nga. Tapos meron siyang ano, wait. Meron siyang munggo. Red beans. Red beans. Ayan o. May red beans siya mga akla. So parang hindi siya nakakasawa, hindi siya nakakaumay, no? Parang halo-halo nga na na mainit. Para siyang bilo-bilo. No? Oo, wet-wet sa amin. Try ko naman yung yung malamig. Mas yun na yan. Kaya yung may ice. Ayan o. May ice yan bakla. Ice baby. Try natin. Masarap siya kasi pantanggal umay. Sa kinain natin hindi ganun kasarap ang kanina. Lalo na yung fried rice. Ano mas gusto mo? Parang gusto ko yung hot. Kasi para siyang ginatang halo-halo sa ating bilo-bilo ganun. Ay, ba't ko? Pero itong malamig, itong may ice, hindi siya masyadong matamis. And ayun nga guys, di ba, nakita nyo naman doon sa video kanina. So each, wala palang dito, malaki, maliit. So ang presyo niya is 50 NTD each. Mas masarap na. Mas masarap to, yung lasa. Ikaw, Chad, ano sa'yo? Mainit, kasi malamig na yun eh. Pero yung texture nung nung taro, mas masarap sa malamig kasi chewy. So for me, recommended to. Recommended kapag pumunta kayo dito sa Must try. Jufen. Harap.
At ayun na nga mga akla, tapos na nga kami kumain ng taro balls. In fairness, sa 50 NTD, sobrang sarap na niya. Oo, charot. Pamatay gutom. At syempre, nandito nga yung mga friends namin na nakilala namin sa Klook. Hello! Sa Klook Tour. Punta kayo ng Malaysia, di ba? Tignan natin. Pala decision. Charot. Feeling close. Kanina pa lang tayo nagkukilala. Kilala mo. Oo nga, ano ulit pangalan mo, Mio? Rio. And then? Michael. O, diba? Magjawa, diba? Yes. Ay, sana all. Uy, charot. Siyempre, pupunta muna kami doon, Miss. Saan kayo pupunta? Hanap na ng food. Ay, oo. Kain na. Wag daw sa kinainan namin, hindi ganun kasarapan. Alam mo yung shrimp na ano nga pala to, fried rice, literal na hibin na ano. Parang yun yung kinain namin sa Rauhe. So ibig sabihin, typical sa kanila yung ganyang shrimp. Masarap sa shimending yung egg fried rice. Oo. Meron kami kinakainan na 100 puro fried rice, napakasarap. Saan? Ano siya parang ali lang siya, tagu siya. Shimending. Oo, outside Shimending. Oo, doon kami nagdi-discover. True, totoo. Sarap doon. 100 lang, busog na busog. Oo, dito, huwag kayo doon kakain. Okay. See you sa bus mamaya, Mi. Bye-bye. So ayun, i-continue na ulit natin yung pagta-travel natin dito. At pag-discover mo ng Jufen. Actually, yung sinasabi nila is yung kung mga nakikita nyo sa internet at saka syempre yun yung gagamitin kong thumbnail. Pero hindi kami pupunta doon kasi nga ang daming tao. So dito na lang kami sa viewing deck na parang Tagaytay ang atake. Pero Diyos ko, dahil tingnan nyo, ang dami palang bibili dito sari-sari may mga pangmalakasang souvenirs, tapos may mga pagkain, yes, ayan. Tapos meron ding Picture. photo studio. Tapos meron ulit mga souvenirs iba-iba. And then, syempre, ang pangmalakasang view. Oh my God, ang ganda! Oh my God, tingnan niyo naman. Ang ganda, Chris! Oh my God! Oh my God! Ang ganda! Ito yung view. Ito talaga yung view na pinunta ko dito. Pero hindi, ang ganda niya. Tingnan nyo, dito tayo. Alis tayo dito sa sa mga handrails. Dito tayo. Chris, punta ako dito, ang ganda. Pwede bang umurong muna kayo saglit? Char lang, ito to. Kita ko sa inyo yung view. Ang ganda. Ito yung parang pinakadulo ng Jufen's Old Street. Ito yung makikita nyo sa pinakadulo. At Diyos ko, day, worth it naman yung pupuntahan nyo dito sa dulo. So yung mga akla, maglilibot-libot muna kami at saka hanapin namin yung mga gusto pa namin i-try na pagkain dito. Kaya stay tuned lang kayo dyan. Watch lang. Ganda ng view, parang ako lang. Ay, charot! Mga akla, nakita na namin yung giant squid dito sa Jufen Old Street, which is yung Xiangchuyu, diba? Thank you very much sa mga vloggers na love ko, which is the Senzon. Sa kanila ko to na actually nalaman So try nga natin kung talagang masarap chinacharot-charot lang tayo ng the Senzons. Charot. Ay, actually masarap nga talaga. Alam ko na kung bakit sila nasarapan. Crispy outside, pero yung loob, super juicy at super lambot. Hindi siya yung very rubbery. Try mo to, Chris. Kapatay kayo kay Chris, Hindi kasi nagkakamera sa akin Iba, diba? Ang sarap. Kung ito ay 180 NTD, okay lang. Kasi quality talaga yung food. Tapos meron ditong beer. May beer na rin sila dito. Sarap. Sarap na itong squid. Ito yung 180 NTD pero quality talaga.
Sarap. Kasi yung mga ano, yung mga squid na nabibili natin, yung mga giant squid, iba para na siyang rubber. Yung parang hindi mo na makain. Pero ito, grabe ang sarap. Kaya ito, must try. 1,050 over 1,050 ang score natin dito. Good job kayo dyan, The Sensons. Ang galing nyo mag-recommend. Recommended din to sa mga pupunta dito sa Juve and Old Street. Oh, gusto nyo yun? Kaya dyan, last one pa tayo. So, ayun na mga kla, nandito na nga tayo sa huli natin kakainin sa Juve and Old Street, which is ang Stinky Tofu. Ano ang jingay nyo? 여기 신호부고요. 여기 이제 행복한 자연분한 떡볶이 가게예요. Kabog si Ote. Ayun na nga. Going back mga akla, dahil na-disturbo tayo ng mga Koreano, ng mga Kenchana. Charot. Kainin natin yung last na kakainin natin dito sa Juve and Old Street, which is ang Stinky Tofu. Ibang style to, no? Kasi yung kahapon fried, this is parang steam. O, diba? Parang shabu-shabu. Ito, amoy na muna natin. Mabango. Actually, Iba yung baho amoy niya. kagabi. oo. Parang kagabi, mild. Oo, Hindi eto. mo siya masyado maamoy. Ito matapang. Ito grabe. Actually, alam mo, yung mga mababaho, yung pa nga yung masasarap eh. Nakakain ka na ba? Nakasubot, nakakain ka na ba ng mabaho? Wala. Ay, yung mga bugok na itlog, mga iniisip. Pero honestly speaking, masarap kaya yung mga medyo may amoy. Ay, katulad nito, try na natin. Let's try. Parang meron siyang ano ngayon, no? Ano nga pala to? Atsara na repolyo. Kagabi wala siyang gulay. Parang sauce. Fried lang na Fried sauce. tsaka sauce lang. Ito, may pagulay sila. Correct, may pagulay. Try natin. Sabay tayo. Wait lang. May sabaw pa siya, no? Parang ano siya, shabu-shabu, no? Ayan. Oh, let's go. Cheers, cheers, cheers. Ang sarap. Parang wala namang antot eh. Di mo bet? Ako bet ko. Kasi mahilig ako kumain ng mga mababaho eh. Masarap. In fairness. Nasa kasi siyang ano. Mas may lasa siya. Kumpara mo kagabi. Pero kagabi nga, hindi ko talaga siya type. Parang ito nga, parang medyo mild yung yung lasa. Ito, mabaho siya, pero yung lasa niya, parang papunta na lasang usual na tofu. Yung tokwa, ganyan. Gusto ko yung kagabi kasi medyo crispy yun. Ito kasi parang talaga siya. Tokwa talaga siya. Hindi, prito na in-steam. Pag din mga kla, itong store na ito, nasa likod lang siya. Ito, yan. Itong ano na to, so itong stinky tofu na to, it will only cost you $35. 35 NTD. Tapos, 45. 45 ba? 45 NTD pala. Sorry, hindi 35. 45 NTD. And then, sa bungad lang siya, makikita nyo na agad yung 7-Eleven. Magpasok nyo sa 1, 2, 3. Pangatlong tindahan, tapat ng Shin Futang. Last one. Ay, last two. Last one. Kaya ayun mga akla, Diyos ko dahil, samahan nyo pa kami sa mga susunod naming mga videos dito lang yan sa Taiwan. Sasamahan nyo pa rin kami papunta ng Ximending. Samahan nyo kami, hindi yung mangiiwan kayo ha. Dapat sama-sama tayong babalik sa Ximending kasi for sure magpo-food trip na naman tayo doon. Ready pa ba kayo? Siyempre ready pa kayo, hindi pa kayo hindi pa kayo busog di ba? Bubusogin pa namin ang mga mata nyo sa mga next na kakainan natin pagbalik natin ng Ximending. Bye-bye ate! Naka-record na yan Bye-bye te! Ingat! Thank you. See you sa Malaysia talaga ha! Bye-bye! Dito na kami, bye-bye! So, ayun mga akla, nagbabayan na nga kami. Isa talaga sa mga malulungkot na talaga. Eksena kapag may mga nakilala ka talaga mga friends, di ba? Saka first time ko magkaroon ng friends sa trip. Siguro nga kasi, di ba, hindi kasi tayo nagdi-DIY or parang lagi tayong private tour. So masaya rin naman pala na may mga kasama tayong iba, no?
Kasi marami tayong makikilala. Katulad nung kapag ganito, pag nagva-vlog, nung kaninang umaga, may 3 Pilipino na nag-hi tapos tinanong yung YouTube channel natin, nag-subscribe sila. And then yung pangalawa is yung nagpa-picture yung pinicturean natin, yung sabi natin na, yung sinabi ko na, pipicturean kita pero mag-subscribe ka muna sa YouTube channel ko. Kala nila joke-joke pero true legend pala. At saka sila ate, yes. Sila Rio and Michael, yes. Sila yung mga friendly namin sa trip namin dito sa Yelyu, Shifen and Jufen travel. Ayan, tatawid na kami papunta kasi ng Ximending kasi dito lang kami sa tapat ng Ximending Hinatid at dyan din naman kami sinundo kanina. For me, napakaganda na experience. So, mas na-appreciate ko at syempre, super nag-enjoy ako this time around na mag-tour dito sa Yelyu, Shifen and Jufen kasi last time nga 2019 super init at alam mo yon, iba yung appreciation mo kapag super nasulit at syempre na-enjoy mo talaga every minute and seconds ng ng pagta-travel mo dito. At yon mga class, super recommended talaga siya. If you're going to use Klook, yes, you can use my Klook promo code para makakuha kayo na up to 5% discount. So ito mga akla, yung sinasabi ko na nakakain pa tayo, parang hindi na kasi alam nyo, parang less than an hour lang naman yung travel time namin from dito tayo Dito. Magano tayo? Muna tayo? Uniqlo. Tapos net. Ayun, mas na-enjoy ko talaga siya and super ganda nung experience. So, ayun mga akla, if you're going to use or if you want to book this trip katulad sa amin, yung night travel or night tour for Shifen, Jufen, and Yelyu, then you can use the link na nilagay ko dito sa description below at you can use my Klook promo code na Shuta Cabral Klook para ma-enjoy ang 5% discount. So ayun mga akla, dahil nga super lamig pa rin dito sa Taipei. So currently it's 12 degrees Celsius. Bibili kami or titingin na lang kami ng mga pang winter outfit sa either way Uniqlo or Net. Medyo mahal siguro sa H&M pero tatry pa rin namin. Pero hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Hindi na kami kakain dahil for tomorrow's video or tomorrow's trip, pupunta naman tayo sa other side ulit ng Taiwan, which is Wulai. So mga akla, see you on our next vlog and God bless you all. Bye!